May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pang programang Usapang Legal. Oy, thank you very much sa ating IT and DZRH Television. Bago na ang ating, ano bang tawag doon? Yan, bago na po. So, nagre-reflect na Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi para pag-usapan kung paano nga ba manghingi ng sustento. Dito po lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Mainit ang panahon, literally and figuratively, dahil po sa mga kaganapan nitong nagdaang weekend at sa ongoing na investigation or investigation in aid of legislation sa House of Representatives. Pero tayo po ay lumabas muna tayo sa eksena. Well, hindi naman tayo kasali sa eksena. Pero pag-usapan po natin yung mayroong mas malapit sa atin, bagaman at of course ang usaping pera ay usaping buwis at pag sinabing buwis ay naggagaling yan sa ating mga pera, no? Ibinayad natin at automatic na ikinakaltas sa atin kapag tayo ay tumanggap ng sweldo kada kinsenas. Usapang Legal. Manood lang tayo at magmatyag at sana po ay we keep an open mind, no? Suriin ang mga testimonya, ang mga pagtatanong. Doon lang tayo. Hindi na tayo mag-i-exceed mangungomentaryo sa mga iba pang mga bagay. Dahil ang tatalakayin po natin ngayon ay yung kapag ka po meron ba kayong problema, no? Hindi kayo nakakatanggap ng sustento either mula sa inyong asawa o mula sa tatay ng inyong anak. Kasi pwede pong ang tatay ng inyong anak ay hindi ninyo asawa. So paano nga ba kung hindi kayo nakatatanggap ng sustento? Usapang Legal. Yan, common question ito, no? Pero bago tayo magpatuloy, happy birthday muna sa ating piloto, si Kuya Eric. Ano bang surname mo, Kuya Eric? Eric Mendoza. Yan. Ito ay ilang beses ko nang naging ang tawag doon, piloto, no? Doon sa mga nagdaang mga hearing. So, happy birthday sa'yo. Sakto kasing dumaan kaya itinapat ko na mabate, no? Anyway, hanggang 7:30 po tayo ng gabi. Tatalakay natin paano nga po ba makahingi ng sustento. Usapang Legal. Napakaraming beses na po natin na pagkakataon na tinalakay itong usapin na ito, yung may kaugnayan sa sustento, pero walang specific na episode, no, na nangyari tungkol sa kung paano nga ba manghingi ng sustento. Kadalasan na discussion and even yung mga ibang lawyers ay kadalasan na dinidiscuss ay may karapatan ka ba sa sustento? Magkano ang karapatan mo sa sustento? Yan. Pero hindi po nabibigyan ng giya or guidance ang ating mga kababayan kung paano nga ba gagawin ito, no? Napakahalaga po kasi na kapag meron kang alam na iyong karapatan ay at least alam mo din kung paano ito, no, isusulong, hindi yung nag-i-stuck na lang sa utak na ay may karapatan ako. But the question is, paano ba ako makahihingi ng sustento? Paano ko ba maisusulong ang karapatang ito? Usapang Legal. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, naka-open po yan. Ganyan din sa ating DZRH TV4K live stream bilang comment, ipadala po bilang comment sa YouTube. At syempre pa sa ating DZRH Dos Compañeros Facebook page. Bagaman I encourage you na doon na lang tumutok sa DZRH News at DZRH News Television dahil doon po ako magbubukas from time to time para din po masagot ko ang inyong mga questions. So doon po ipadala ang inyong mga questions. Usapang Legal. Ayan, so yun pong DZRH News TV ay binubuksan ko din yung Facebook, yung live feed nila, bagaman at wala po akong access doon sa Messenger dyan. So pwede po kayo magpadala ng question sa akin. Yan.
Yung question ni Alexis Tiger na paano makahingi ng ayuda ay mula po kanino sa DSWD. Meron pong panuntunan ng DSWD or mula sa mayor kung meron pong kalamidad sa inyong lugar, mula sa ating barangay officials, pwede po kayo makahingi ng ayuda kung kasama po kayo doon sa mga naapektuhan at meron pong say for example deklarasyon ng state of calamity sa inyong lugar, or meron po talagang mga ibang proyekto ang gobyerno na nagbibigay ng ayuda sa ating mga less fortunate brothers and sisters. Usapang Legal! Pero kung kayo naman po ay nakaka-LL, ano nga ba yung nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag, wag nyo na pong hangarin na mabawasan pa yung pondo na ibibigay para sa ating mas naghihikahos na mga kababayan. Although, ang argumento ng iba, bakit ba? Nag-aababayad din naman ako ng buwis. Bakit kapag bayaran or pera ng bayan panggastos ng bayan, kaming mga nasa middle class ang pinagkukunan, pero kapag may problema, naghihirap, kagaya na nagkaroon ng pandemya, kami ang kung halos wala kaming natatanggap, ay pare-pareho tayo ng reklamo sa buhay, Usapang Legal! Pero ibalato na natin doon sa mga talagang naghihikahos. Ang pakisuyo lang natin, ay doon sa mga nakakatanggap ng ayuda na ito, ay wag po ninyong gagamitin sa sugal, o kaya sa bisyo. Abay, mahiya naman kayo doon sa mga nagbabayad ng buwis regularly. Usapang Legal! Okay, so iwanan po natin yan dahil yan po yung na-mention ko lang dahil nga po doon sa comment ni Alexis Tiger, Pero yun po, by the way, today, November 25, is the United Nations kumbaga ay designated day, na kumbaga ay aware para po to end, all kinds of violence against women. Isa nga po sa uri ng violence na nangyayari sa mga kababaihan at gayon din sa mga kabataan, itong deprivation sa sustento. Anong ibig sabihin nito? Yung hindi nabibigyan ng sustento samantalang entitled at malinaw naman sa ilalim po ng batas na may karapatan na makakuha ng sustento. Usapang Legal! Although gusto ko ding linawin na yun pong sustento ay hindi lamang para sa mga kababaihan. May mga pagkakataon po na yung lalaki, yung tatay, ay may karapatan din po sa sustento mula kay nanay. O lalo na kung halimbawa po si tatay, nasa kanya ang mga bata, siya ang nag-aalaga at si nanay ay meron namang kakayanan na magbigay ng sustento. Aba, dapat po si nanay ay nagbibigay din. And therefore, si tatay ay may karapatan din na manghingi, magpasaklolo sa korte para makahingi ng sustento. Usapang Legal! Although sa madalas na sitwasyon, yun pong mga kababaihan ang may ganitong reklamo. Yung asawa ko, yung tatay ng anak ko, hindi nagbibigay ng sustento. Dahil madalas, lalo na kapag po non-marital o hindi kasal si nanay at tatay, madalas nasa nanay ang custody at parental authority. Bakit? Dahil po nakasaad mismo sa Family Code na ang custody at parental authority ng bata ay mapupunta doon kay nanay kapag hindi kasal ang nanay at tatay. Usapang Legal! Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez, gayon din Marcelo M. Sabi niya, good evening, Attorney Rina. Thanks for enlightening us on legal matters, particularly family issues. God bless. Maraming salamat po sa iyo, Marcelo M. Gayon din sa iyo, CJ Acelo. Maayong gabi daw sa tanan. Magandang gabi, Dante Ebardalosa. Magandang gabi din po sa inyo, Aunt May. Sabi niya, good morning, good Monday. Tayo kahit magulo ang ating mga nanay at tatay ng Pilipinas. Good Monday tayo kahit magulo ang mga nanay at tatay ng Pilipinas. At shout out daw sa inyong lahat. Magandang gabi din sa iyo, Emil Ramos. Sabi niya, nasa DZRH Kapalanaw. Napapanood din kita. Shout out sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Emil Ramos at Ray Mendoza. Magandang gabi din sa iyo, Mierna de la Cruz, Marites Liedo, Facebook ni Roy.
Ganyan din Tita Ami Miraflor Garcia, si Grace Recta, Eds Maglakas, Alexis Tiger, ganyan din sa iyo Mami Belen Rivera, Rico Manalo, at syempre pa Rico Bagesi, si Felix Falcotelo, Jericho Ferrer, abay si Jericho Ferrer, na-miss kita na wala ka hindi kita nakita nung mga nagdaang araw. Ganyan din sa iyo Chara Abraham at Janet Koo. Nakita ko na din. Ano bang niluluto natin, Miss Janet? Mukhang masarap ito magluto eh. Ganyan din sa iyo, Rico Bagisi, Roxanne Coso, Irene Almodovar, at syempre pa, nangunguna, ewan ko kung siya talaga nangunguna, pero sa feed ko, Kenneth Arevalo. Thank you very much. Usapang Legal. Yun pong hindi pa nababasa, Aldos Villamater at yung iba pa, ay babasahin ko po sa ating pagbabalik. Again, no? Ready po akong tumanggap ng inyong mga questions patungkol, no, sa sustento. So, mamaya sasagutin natin, kasi ang dami yung mga questions eh. Siguro ang nasagot ko lang over the weekend, wala pang 20. Pasensya na kayo ha. Mahina ang kalaban pero ang dami po talaga kasi, no? Sinisigap ko lang pong masagot pa isa-isa. Yung hindi ko pa nasasagot, promise dadating din tayo dyan. Usapang Legal. Pero for tonight, I hope you are watching, ano ba yun, Maribel, nanonood din sa atin. Almira, I hope you are watching tonight dahil sasagutin ko yung question. Dahil gusto niyang manghingi. Ito yung problema niya. Yun pong tatay ng anak ko, tamad, sabi niya. Yun, kino-quote ko lang po siya. Tamad. Pagkatapos, hindi po siya nagbibigay ng sustento. Lagi po niya sinasabi, wala akong trabaho, pero may kaya po sila. Makakahingi ba ako ng sustento kana lolo at lola? Ayan. At meron pa rin pong ibang mga questions na sasagutin natin sa atin pong pagbabalik. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po, Usapang Legal, Usapang Sustento. Paano nga ba makakahingi ng sustento mula sa may obligasyon na magbigay nito? Siyempre, sino ba yung may mga obligasyon na magbigay ng sustento? Siyempre, unang-una, no, yung magulang. No? Yung spouses, may obligasyon po na magbigay ng sustento sa isa't isa. No? Ibig pong sabihin, kapag sinabi nating spouses, mag-asawa, legal, ikinasal. No? Hindi po yung mga nasa live-in relationship. Kung ikaw may ka-live-in ka, no, wala kang obligasyon sa kanya na magbigay ng sustento. Pero kung meron kayong anak, meron kang obligasyon na magbigay ng sustento sa iyong anak. Usapang Legal. Sina lolo at lola, meron ding obligasyon na magbigay ng sustento sa kanilang mga apo, hindi lang sa kanilang mga anak. At alam niyo po ba na ang kapatid, no, kung halimbawang wala na pong iba, kasi meron pong tinatawag na order of support, yung kapatid maari din, no, nahingan ng sustento. Pero subject po ito sa ilang kondisyon. Usapang Legal. Abay kaya kapag ka po ang isang kapatid na nanghihingi, isang tao na nanghihingi ng sustento sa kanyang kapatid, no, ay may kakayanan naman at of age na, no, o kaya naman ay tatamad-tamad lang, abay hindi po maaaring makapag-demand ng sustento. Ang lagay niyan ganun-ganun na lang, magpapakatamad ka para makahingi ka lang, hihilata ka lang. Syempre kailangan din, no, na ikaw ay syempre minor de edad pa, or kung halimbawa man of age na, halimbawa PWD, walang kakayanan na makapagtrabaho, no, at hindi naman niya kasalanan kung bakit siya hindi nakakakuha ng trabaho, pwede po yung manghingi ng sustento. Usapang Legal. Ay sabi ng Alexis Tiger, madalas po yung problema sinasabi yung sustento, pero paano naman yung nais ng ama na makasama ang anak na pinagkakaitan kahit panandalian man lang na makasama. Magkaiba po yung usapin ng sustento at yung usapin, yung tinatawag na visitorial right. Kapag ka po ikaw ay nagsusustento, no, hindi po ibig sabihin na dapat sa'yo mapunta ang bata. No? May pagkakataon po na maari, kumbaga, karapatan po ninyo bilang ama. O halimbawa, ikaw ang custodian ang custody ay naibigay sa nanay, ikaw bilang magulang, ay meron ka rin pong karapatan na mag-file ng petition, no, sa korte para sa visitation right. So ibig pong sabihin, ikaw hihingi ka ng karapatan sa korte, no, na pagtibayin ito ng korte na maitakda yung mga araw, no, kung kailan ka or kailan maaaring kunin ang bata, at subject din sa
ibabalik mo or sa subject na ibabalik sa kondisyon na ibabalik mo sa oras na napagkasunduan. Usapang Legal. Hindi po ibig sabihin na hindi nagbibigay, wala ka na rin karapatan na makapiling ang iyong anak, no? Kahit panandalian. Hindi po nawawala yung ganoong karapatan, maliban na lamang kung yung fact na ikaw ay makasama ng bata ay inailalagay sa panganib ang buhay at kaligtasan ng bata. Doon lang maaring ipagkait yung visitation right. Usapang Legal. Ayan. So, karapatan po ninyo na makasama ang bata kahit paminsan-minsan or on a regular basis magsampa po ng petisyon. Now, kapag ka po manghihingi ng sustento sa tanong na paano nga ba makakahingi, Mrs. o Mister na may custody ng bata, ilista na ang mga pangangailangan ng iyong anak. No? Ano nga ba ang, magkano nga ba ang gastusin? Pero yung total na yon, no, ay hindi ibig sabihin na hihingin mo na kaagad sa tatay o sa nanay ng bata. Dahil pareho kayong may obligasyon sa bata, ibig sabihin, dapat ay ideally, dapat paghahatian ninyo ito. May pagkakataon, mas malaki ang nire-require kay tatay o dun sa magulang na hindi siya ang nangangalaga because, well, paano yung kuryente? Paano yung tubig? Di ba? Even yung pagkain. Paano rin yung, halimbawa, yung pag-aalaga sa bata, maliban na lamang kung merong yaya or merong nani na siyang mangangalaga, in which case, maaring, hati tayo doon sa fee o doon sa bayad sa kasambahay o sa nani o doon sa yaya. Usapang Legal. O kaya naman po may pagkakataon mas malaki talaga ang income ng non-custodial parent, no? So yung magulang na hindi siya ang may custody, mas malaki ang kinikita niya. So dapat yung pamumuhay ng bata na sinusustentuhan na nag-a-adjust din according to doon sa lifestyle ng magulang, ano? So kaya naman po napakahalaga para sa magulang na may custody ng bata na inaililista ninyo yung mga pangangailangan. Titingnan po ninyo magkano ba yung gastos papasok sa eskwela, magkano yung tuition, magkano yung pangangailangan. Siyempre, kasama na din po yung mga gadgets, no? Bakit? Kasi lahat requirement na din ang gadgets sa mga eskwelahan. So, kasama din po yun. Yung halimbawa po, clothing o uniforms, no? O kaya naman ay, ano pa ba? Yung lahat ng kahit vitamins, no, gamot, yung pagpapacheck up sa bata, yung vaccination, ano pa ba, yung mga libro, mga school supplies, no? Yung halimbawa may field trip, dapat din po ay masama ito sa computation. Usapang Legal. Kung gusto niyo pong ipakarga pati yung porsyento ng halimbawa kuryente, kung 3 kayo sa bahay at ang bill ninyo ay say for example 1,000 pesos, di gawin po ninyo divided by 3 dahil yung 1/3 nun ay yun yung nakonsumo para sa bata. Pagkatapos yung say 333 divided by 2 dahil syempre ikaw ay sagutin mo din yon bilang magulang at yung kalahati ng kuryente na yun ipapasa mo doon sa tatay o magulang na hinihingan mo ng sustento. Usapang Legal. Syempre yung gatas, no? Napakahalaga ng gatas para sa mga growing kids, no? Mahalaga din po yung pagkain, yung masustansyang pagkain. But syempre, no, para sa ating mga hindi naman masyadong pinagpala sa buhay na mabigyan ng magandang trabaho o kaya mabigyan ng malaki-laking mana o kaya ay mabigyan ng malaking sweldo, syempre doon tayo sa pinagkakasya na lang, ano na lang ang afford natin. Usapang Legal. So, pagka po kayo ay meron ng listahan, no? Hati tayo dito. Magpadala na po kayo ng demand letter. Ang demand letter po hindi kinakailangang manggaling sa abogado. Ang demand letter ay sapat na po, no, na ito ay nasusulat o meron anumang ebidensya o anumang written o kahit electronic document, no, email ninyo or messenger ninyo, no, although mas maganda po talaga na either email o kaya ipa-serve ninyo ng maayos, no, na nagsasabi hinihingan kita ng sustento, narito ang pangangailangan ng bata, therefore hati tayo sa gastusing ito or baka naman dagdagan mo na lang dahil para naman ito sa anak natin. Dahil syempre hindi naman ganun kalaki ang sweldo ko, no? Para din meron tayong extra, no, para sa ating anak. Usapang
Legal! Ipapatanggap niyo po ito ha. Mahalaga po ito. Bakit? No? Mahalaga po yung demand letter. Bakit? Bago po kayo makadulog sa korte, kailangan po ninyo munang magkapakita ng demand letter. Pangalawa, no, yung demand letter po, doon yung oras ng demand, doon po or petsa ng demand, doon po nag-uumpisa yung legal na obligasyon, no, para maka-demand talaga ng sustento. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka po kasi, no, sa mga period na hindi ka nagpadala ng demand letter or na hindi ka nag-demand, ibig sabihin pinapalagay na hindi mo kailangan ito. And therefore, you lose your right, no, na makakolekta pa. Ito po yung tinatawag na support pendent, support in arrears, yung pagkakautang doon sa sustento. Makukuha mo lamang ito kung, no, meron kang prior demand. Say for example, nung last year ka lang nagpadala ng demand letter, pero ang hinihingi mo ay pang 2022, 2021, 2020, hindi na po yun masasaklaw. Bakit? Prospective po ito. So, ibig pong sabihin, kung nag-2023 ka nagpadala, effective lang 2023 yung demand at yung mga pagkakautang nung hinihingan mo ng sustento ay ikukompute mula lamang sa 2023. Usapang Legal! Yun po ang usual na pagkakamali ng ating mga kababayan sa paghingi ng sustento. Ay, attorney, 19 anyos na yung mga anak ko, no? Hindi nakapagbigay ang tatay nila. Pwede ko bang singilin yung 19 years na pagkakautang niya? Ang unang tanong. Ito yung tanong nung nag-consult dito ng isang araw, last week. Nagpadala ka ba ng demand letter? Ay, hindi na po. Obligasyon naman niya yun. Dapat alam niya. Pero sa ilalim po ng batas, no, pinapalagay na na kung hindi ka nagpadala ng demand letter o hindi ka nagdemand ng sustento, pinapalagay na hindi ka nagdemand dahil hindi mo kailangan. Usapang Legal! So, Mr., Mrs., kapag ka nagpadala ka ng letter, bagaman at walang aksyon, o itago mo yung demand. Pagka dumating kayo sa husgado, sa korte, no, magagamit mo ito. Ito yung paunang ebidensya mo, maliban pa sa birth certificate ng bata na anak nga niya yan, no? Yun ang susunod, no, na nakahingi po ako ng demand. Nakahingi po ako nanghingi na po ako, nagpadala na po ako ng demand letter, pero hindi po niya pinapansin. Usapang Legal! That way din, kung halimbawa po ikaw ay magkautang-utang na ospital si baby, no? Na ospital si baby. At tapos naghingi ka, padala ka, tatay ni baby, no? Nagkasakit ang baby natin, kailangan ko ng pambayad sa ospital, kailangan ko ng panggamot, malaki ang gastos. Eto na, so far, tulungan mo ako. Obligasyon mo din ito, so bigyan mo ako ng ganito. Or kung gusto mo, ikaw, kung wala kang tiwala sa akin, ikaw na mag-settle ng bill sa ospital. Hindi pa rin pinansin. Dead ma, no? Kung magkautang-utang ka po, say for example, pinalabas ang bata, nag-promissory note ka, no? Nag-promissory note ka. Alam niyo po bang ma-recover niyo ito, no? Yung amount na inutang niyo, pwede niyo ma-recover at least half of it mula doon sa taong may obligasyon, kapwa may obligasyon sa sustento. And therefore, hindi mo dapat sinusolo ang obligasyon. Usapang Legal! Yan, sana po ay malinaw yun, ano? Dahil marami po tayong mga kababayan sa experience ko at napakaraming pumupunta dito at napakaraming mga messages. Attorney, hindi ako makalabas ng ospital. Attorney, yung anak ko nasa ospital, naghihingalo, walang pambayad, ang tatay niya mayaman naman. Unang-unang gawin, ipaalam po ninyo. That way, kung halimbawa may ibang taong nagpaluwal, yung ibang taong nagpaluwal na yun, pwede siyang maningil mula doon sa tatay. Dahil may obligasyon po siya. Ayan. Usapang Legal! Now, kapag ka po nakapagpadala na kayo ng demand letter at hindi pa din, ano na nga ba ang susunod gagawin ninyo? Dalawa pong posibilidad. Una, kung ito po ay halimbawa hindi naman sinasadya o kaya wala namang deliberate na intensyon na gipitin kayo, gutumin kayo, i-manipulate ang inyong sitwasyon o paghirapin kayo, pupunta po kayo sa korte para sa civil action ng petition for support. Isama nyo na din po yung support pendente lite. Anong ibig sabihin nun? Support pendente lite habang nag-hearing patungkol dun sa main action ninyo na humihingi ng sustento. Kasi di ba pagka po hihingi ng sustento, kailangan patunayan na anak nga niya ito and therefore may obligasyon siya. Habang hindi pa po doon nakakausad ang kaso, pwede po kasing manghingi na agad kayo ng sustento. Kasi
Paano nga ba naman ang mangyayari kung halimbawa aantayin mo pa na matapos yung kaso o maging final ang desisyon ng kaso ng korte sa kaso mo, no? Gutom na ang anak mo, hirap na hirap ka na. Kaya nga po, no, binibigyan ng pagkakataon yung nag-file ng petitions for support na manghingi din ng support pendente lite or support pending action habang dinidinig pa ang main petition for support, no? Mabigyan ka na ng sustento. Yun, kapag ka naman po napatunayan na wala talaga siyang obligasyon na magsustento dahil hindi niya anak ang bata, ibabalik mo naman yun. Kailangan mong bayaran. Usapang Legal. Kapag ka naman po, no, meron deliberate intent, no, para gipitin ka, paghirapin ka, i-manipulate ka, para halimbawa pilitin ka na bumalik sa isang abusive na relationship, no? O kaya ikaw, yung ganong intensyon na may kakayanan naman, pero talagang gusto kang gipitin, pahirapan, ayun, yun po yung pumapasok doon sa economic abuse ng RA 9262. Kaya naman mga tatay na may problema sa pera at bagaman at gusto, no, na magbigay ng sustento, wag naman po kayong magproblema. Bakit? Pwede po kasing depensa na wala talaga akong kakayanan. Sabi nga nila, wala kang mapipiga sa bato dahil ano pang mapipiga mo dito, di ba? Usapang Legal. Yung mga nanghihingi naman ng sustento, no, dapat din po i-consider natin ang sitwasyon. Again, ang batayan po ng sustento, halaga nito ay depende sa pangangailangan at sa kakayanan ng nagbibigay. Mahalaga pong tandaan natin ito. At syempre, mahalaga din po yung demand letter agad, no? Pagka dumating na sa ganyan. Usapang Legal. Ilang taon po ba ang bata? Hanggang ilang taon po ba ang bata para bigyan ng sustento? Sa ilalim po ng ating family code, no? Habang siya ay minor de edad, ibig sabihin hanggang 18 anyo, bago tumungtong na 18 anyos. Pero kapag po siya ay nag-aaral, no, ay may obligasyon, nananatili po ang kanyang karapatan para sa sustento. Ayan. Usapang Legal. Rowena Romero, that I hope I answer your question. Herminio Villaluz, at syempre pa, tingnan natin dito. Magandang gabi sa Yoga L. Enriquez. Wag na kasi mag-antay, hingan ng sustento. Magkusa na lang, tama. Good point, Gael Enriquez. Si Jeric Barreto, sabi niya, watching here sa radio. Magandang gabi sa iyo. Jerome Lorenzo, at saka si Jen. Magandang gabi, Eduardo Narvaez sa Atlanta, Georgia, USA. Ria Soto, gayon din Jerry Sumagaysay, si June Dason Agalot, nanonood sa Santa Ana, Manila. Albert Mazeta, lagi daw nakikinig sa atin. Itong si Magdalena Martin dyan sa Tondo, I know you're watching every day. Thank you very much for watching, Ma'am Magdalena Martin. Tingnan po natin yung mga questions sa DZRH News Television. No? Magandang gabi sa iyo. Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Thank you very much. Ayan. Usapang Legal. Again po, may karapatan po kayo support pendente lite. Habang dinidinig pa ang inyong main petition para mabigyan kayo ng sustento, karapatan po ninyo na makahingi ng sustento. Ayan. Pending action. Support pending action. Okay. Okay. Okay, ito, maganda ito yung question. Gusto ko pong i-discuss sa inyo yung Kumigad versus AAA, no? Ito ay kaso ng isang lalaki, bank manager ng isang sikat at malaking bangko na tumatanggap noon, matagal na ito, 80,000 a month ang sweldo niya, excluding allowances and other benefits. So more or less, nagdodoble po ang kanyang sweldo. Yung tatay, yung nanay ng anak niya na siyang may custody ng bata ay office worker, tumatanggap lamang ng 30,000 a month. Halos ayaw po niyang magbigay, no? Mag-asawa po sila. Pero itong si lalaki, no, ay nagkaroon ng karelasyon at nabuntis niya yung kanyang karelasyon. Ngayon, yun pong si babae, she discovered na si lalaki ay pinapublicize na niya, no, ang kanilang relationship ng kanyang mistress sa social media. So,
nag-file, hindi rin po ito madalas o regular na nagbibigay ng sustento, at kung nagbibigay man, maliit, no? Malayo sa mga pangangailangan ng anak niya, dahil nag-aaral na yung bata. So nag-file po siya ng petition for support, no? At saka nag-file din po siya ng petition para po kumbaga ay ng petition, tawag ng protection order, no, para din po syempre na i-expose sa kumbaga iskandalo yung bata, at siya rin syempre nasasaktan din siya dahil sila yung totoong pamilya, sila yung ginigipit, pero pinoflaunt na ni asawa ng lalaki yung relationship. Usapang Legal! So nag-file po siya ng petition for issuance ng permanent protection order, and at the same time nanghingi po siya ng sustento. At pati nga po yung kotse, may issue ng kotse kasi nakatanggap siya ng tawag doon, nanalo sa raffle si Mr. sa kotse, ibinenta. Hindi man lang sila nabigyan ng sapat, no? Hindi man lang sila nabigyan o napartehan mula doon. Pati yung mga pati yung pangangailangan sa pangtuition. Lagi sinasabi, wala ako, kulang ang pera ko. Sabi po ng Korte Suprema, may obligasyon ka. Pangalawa, ikaw kumbaga yung support na financial, kailangan matagunan mo, no? Bigyan mo ng sustento yung bata dahil obligasyon mo ito. Usapang Legal! At ito ay maaari pa rin, no? Na-issuehan din po siya ng permanent protection order. So, ibig pong sabihin, hindi lang po yung financial na aspeto ang tinitingnan din ng batas, ano? Tinitingnan din po ng batas pati yung welfare ng bata. So, bagaman at ito ay hindi na po issue ng hindi solely issue ng sustento, malaking bagay din po ito. I remember one time, merong isang hindi ko na lang po babanggitin ang buong detalye, pero yung karelasyon noong asawa nung karelasyon, ang tawag ng asawa nung karelasyon ng isang babaeng may asawa, nanggugulo po sa opisina at saka sa social media doon sa mga pati doon sa anak noong legitimate relationship. So nanghingi po siya ng protection order at na-grant din po ito. Usapang Legal! Okay, si Almira, hindi ko na lang po babasahin yung apelyido niya. Ang 21-year-old na pamangkin ko po ay nabuntis ng kanyang katrabaho na may asawa na. Pwede pa po ba namin kasuhan ang lalaki under RA 9262 o may iba po bang pwedeng ikaso? Hindi po ibig sabihin na nabuntis ay meron na itong pwede nang kasuhan ng RA 9262. If these are two consenting adults, no, wala pong persahan, wala pong violence, wala pong panloloko, then wala pong pwedeng maging kaso. Pero kung halimbawa po ng anak, no, at hindi nagbibigay ng sustento, yun po ang pwede ninyong maging basehan sa pagsasampa ng kaso, either civil case for support, no, support pendentalite, o kaya naman ay sa economic abuse kung meron pong intensyon, no, na paghirapan o pahirapan ang inyong pamangkin at ang kanyang magiging anak. Legal! Ayan. Usapang Legal! Ang bilis pala ng oras. Si Aunt May, attorney, pwede po bang humingi ng sustento sa asawa kahit pareho kayong may trabaho pero mas malaki ang sahod niya? Nasa kanya yung bata ko ang nagsusustento. Tawag doon. Yung bata, ako ang nagsusustento sa bata. Lahat ng kailangan na school and other needs. Usapang Legal! Yung asawa pong kinakapos at wala naman pong siyang kasalanan, no, para sila ay magkahiwalay, no, pwede pong manghingi ng sustento yung kinakapos. Ngayon, si Aunt May, ibang level ang ni Aunt May, no, siya ang nagsusustento. Sinusustentuhan niyo din po yung asawa niyo. Kung wala po siyang kasalanan sa inyong paghihiwalay, at the same time, kumbaga siya innocent spouse, at the same time, tawag doon, may pangangailangan po siya na hindi niya kayang tugunan ang kanyang pangangailangan, maaari po siyang manghingi ng sustento kung kayo po ay kasal. Usapang Legal! Okay, si Lani, hi attorney, gusto ko lang po sana at tanong about sa kung sino po ang mas may karapatan dun sa baby po ng pinsan ko. Yung mother po kasi nung baby ay namatay na at gusto po sana niyang kunin.
Gusto po sanang kunin ng kuya ko ang baby. Ang kuya ko po ang tatay pero hiwalay na po sila bago pa siya mamatay. Bago pa mamatay ang nanay ng bata. Usapang Legal. Sasagutin ko po 'yan sa atin pong pagbabalik. Magko-commercial po muna tayo. Diyan lamang po kayo. Sasagot po ako ng marami pang questions sa promise. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. It's 30 days before Christmas. Tama po ba ang computation ko? Magaling ako sa math eh. Kabaliktaran po. Okay, maraming salamat din sa iyo, Aunt May. Okay, so it's 30 days before Christmas. Gawin nyo na pong papasko, no, sa inyong anak at sa inyong sarili yung pagpapadala ng demand letter kung hindi po kayo nakakatanggap ng sustento. Again, no, yun pong magulang ng bata, asawa, yun po ang may karapatan kapag kakasal lang, no? Kapag naman po may anak, yung anak po at hindi kasal yung hihinga ng sustento doon sa nangingi, ibig pong sabihin, no, yun lang pong anak ang may karapatan manghingi ng sustento. Usapang. Pero syempre, kung ikaw ang custodian ng bata, no, ikaw ang may custody ng bata at minor de edad, syempre ano namang kamalayan ng bata na magsulat ng tatay panghingi ng sustento? Ikaw, para on behalf of yung inyong anak. Ayan. So, Felix Falcotelo, magandang gabi sa iyo. Enrico Bagisi. Okay, magandang gabi din sa iyo, Jericho Ferrer. Now, yung question po dito, kanina, before we pause for commercial kay Lani, no, yung, in short, isi-simplify ko na lang, yung babae ay namatay at naiwan yung anak. No? Ngayon, yung pinsan ni Lani, gustong kunin yung bata. Ang tanong ko sa iyo, Lani, ang pinsan mo ba, no, ay kasal sa nanay ng bata? Kasi kung kasal ang nanay at tatay ng bata, dapat po ang dapat may custody, joint parental authority and custody dapat sila. Since nawala na yung nanay, dapat yung tatay ang may karapatan sa custody and parental authority sa bata. Ngayon, kung hindi naman po sila kasal, medyo mahihirapan po kayo, no, ang inyong pinsan na kunin ang custody ng bata. Bakit? Usapang Legal. Dahil non-marital or illegitimate po ang anak or ang bata, no, ang custody po ay nasa nanay. At sa ilalim po ng batas, Article 216 ng Family Code, kapag ka po yung parental authority ay solely binibigay sa nanay, no, as in the case of yung mga illegitimate children, ang substitute parental authority po ay mapupunta, ay susunod na magkakaroon ng karapatan sa parental authority at mag-exercise ng substitute parental authority at therefore magkakaroon ng custody sa bata ay ang maternal grandparent. Usapang Legal. Ito po ang nangyari sa Spouses Gabon versus Tolk, no? Isang 2023 case na yung pong babae ay nabuntis ng anak, pero wala po silang away, no, nung tatay ng bata. Na umuwi lang po dito sa Pilipinas yung babae kasi foreigner po yung tatay. Umuwi po siya dito sa Pilipinas para dito ng mga anak. Unfortunately, sa panganganak po namatay po yung nanay. So yung tatay ng bata na foreigner pumunta dito sa Pilipinas at gusto po niyang makuha ang custody ng bata. Sabi niya, mas mabibigyan ko ng magandang buhay yung anak ko. At since wala nang nanay, no, sa akin dapat mapunta yung bata. Nag-file po ng petisyon yung tatay na foreigner. Pero inopose po ito noong spouses, noong magulang, actually yung magulang ng bata, magulang nung nanay na namatay. Pagkatapos dahil ang sinasabi niya, dahil illegitimate itong batang ito, therefore ang substitute parental authority ay dapat na nasa amin. At syempre po, nanaig po yung mga lolo at lola, yung maternal grandparents, no? But of course, subject din, titingnan pa rin ng korte kung sino nga ba or kanino nga bang custody or kanino mas mapapabuti, no, yung welfare or kalagayan ng bata. Yun pa rin po ang titingnan. Usapang Legal. So yun, so titingnan daw po, sabi ng korte, o sige, tingnan nyo yung health, yung safety at welfare, ng bata. Yun ang sabing dapat tingnan ng korte. Yan. Okay, next question po. Attorney, yan po bang support pwede din po bang hingin sa kapatid, sa papa? May mga maayos po ang buhay nila pero yung illegitimate nilang kapatid, hirap
na hirap. Okay. Sa ilalim po ng ng family code, no, yun pong brothers and sisters, bagaman at hindi legitimately related, whether ito po ay full blood, ay bound, no, na sustentuhan ng isa't isa. But of course, maliban na lamang kung yung pong nanghihingi ng sustento na kapatid, no, ay of age na, tapos kaya siya hindi nakakayanan ang kahit hindi natutugunan ang kanyang pangangailangan ay dahil sa katamaran niya or kasalanan niya, yun. So pagka nasa sitwasyon po na of age na, pagkatapos ay ang dahilan kung bakit nangangailangan ng sustento ay dahil siya ay tatamad-tamad o kasalanan niya, hindi po obligado na magbigay ng sustento ang kapatid. Usapang Legal! Attorney, ito po ang sitwasyon. Si lalaki may partner, may anak sila. Meron din po siyang mistress at yung mistress ay pregnant. Pwede ba kasuhan yung partner yung lalaki under RA 9262 at yun pong mistress, at paano po ang magiging parusa sa kanila? Sabi mo lalaki ay may partner. So ibig bang sabihin ito hindi sila kasal? Kasi kung hindi po sila kasal, no, at meron siyang ibig mong sabihin na habang sila ay nagsasama or live-in partners, yung isa sa kanila ay nakabuntis o nabuntis ng iba, no, wala pong action ito, no? Dahil wala naman kayong legitimate na relationship. Ibig sabihin hindi kayo kasal. Kasi yun pong adultery at concubinage. Adultery kapag po ang babae nangaliwa at nakipagtalik sa iba. Yung lalaki kapag po live-in sa iba, habang siya ay kasal pa, no? Yun po yung concubinage. O kaya nagkaroon ng sex under scandalous circumstances, not necessarily pagtatalik, but ipinangangalandakan, yun po ay concubinage. Pero ito po ay nag-a-apply lamang, no? Yung adultery and concubinage kapag po kasal. Kapag po hindi kasal, kung makabuntis ng iba yung lalaki mo, yung kapartner mo, o kung halimbawa yung partner mo ay mabuntis ng iba at hindi kayo kasal, wala pong aksyon para dito. Usapang Legal! Maliban na lamang kung nagkaroon po ng violence, no, ini-stalk o pinagbabantaan o ano pa ba, yun po yung mga ganun. Pwede po yung pumasok doon sa maging actionable. Pero other than that, wala pong pwedeng maikaso kung nabuntis o nakabuntis habang nasa live-in relationship pero hindi po kasal. Pwede bang i-request ang breakdown ng expenses kasi nakalagay sa bata support lang ng anak, di magulang. Pwede ba yun? Ano pong ibig sabihin ninyo? Pwede po kayong manghingi. Again, no, sabi nga po natin kapag nagpadala ng demand letter para sa support, dapat ay nakadetalye doon ano yung mga usual na pinagkakagastusan. So, ibig pong sabihin, in essence, yes, breakdown, no, para at least maayos ang pag-i-estimate ng sustento. Usapang Legal! Attorney, kung walang trabaho ang tatay kasi easy-go-lucky, pwede ba manghingi ng sustento sa magulang ng tatay kasi ginagawang dahilan lagi na lang walang trabaho at pa-extra-extra lang? Nakatapos po ng nursing ang tatay pero ayaw po magtrabaho at umi-extra-extra lang sa pagiging photographer. Ay, masaklap. Baka kasi nag-nursing siya, hindi naman niya yun ang interest. Minsan kasi pinipilit ng mga magulang, mag-nursing ka, no? Para mas maganda ang kita mag-abroad, pero hindi naman yun ang interest ng kanilang anak. Kaya nga po mga magulang, no, dapat pinagbibigyan din natin ng anak kung ano yung interest nila at ano yung hilig nila, ano yung strength nila. Anyway, so meron pong Bongonan versus Delgado. Ito po ay under pa ito ng civil code, no, na yung pong dalawang mag-asawa nag-asawa ng 19 and 21, wala pong parental consent. So, sa ilalim po kasi ng batas kailangan ng parental consent kapag ikakasal ng ganyang edad pa lamang. After that, no, nagpa-declare po sila nagpa-annul po sila ng kanilang kasal dahil nga po walang parental consent. Si babae nanganak ng twins 7 months after nilang ma-declare ang tawag doon, maanal. Ngayon, hindi po nakapirma yung tatay doon sa birth certificate ng mga bata. Ngayon, nagsampa siya ng petisyon para sa sustento. Ngayon, no, dahil nag-aaral po sa Amerika yung dalawa, yung twins, no, nahirapan siya yung nanay dahil dalawa na ang trabaho pero hindi pa rin afford. No? Pero nag-asawa na kasi yung nanay ng iba. Nanghingi siya ng sustento mula sa tatay at pati sa lolo nung bata. Nung twins, no, ayaw pang magbigay dahil hindi nakapirma, annulled na kami, no. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, ito ay pinanganak 7 months after ng annulment ninyo. So ibig pong sabihin,
meron itong, kumbaga ay, pasok pa ito dun sa itinatakda ng batas. And therefore, may obligasyon ka dito. And nag-award po ang Korte support pendente lite. Usapang Legal. Bagaman at ongoing pa nun, yung issue ng kung anak ba niya o hindi, abay, nag-award po ang Korte Suprema ng support, nag-award po ang Korte ng support pendente lite. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Isa na naman pong episode ng Usapang Legal. Sana po ay may natutunan tayo tonight. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan para mas marami pa pong matuto dahil marami po sa ating mga kababayan ang talagang hirap, no? Na makahingi ng sustento at hindi alam ang paunang gagawin. Maganda po, again, demand letter with the computation kung ano yung mga pangangailangan. Pag hindi pa, dalawang hakbang. Either, no? So, you go to, pwede po kayong magpatulong sa Public Attorney's Office o sa IBP, nearest IBP kung wala po kayong kakayanan. And later on, pwede rin po ninyong ipakargo doon sa taong may obligasyon na ang expenses para sa pagsasampa ng kaso. No? Kung ito po ay civil case lamang, wala po itong kulong. Pero kung ito po ay talagang may intensyon na panggigipit dahil may kakayanan naman, no? Dahil binibigyan pa ng mga kondisyon ng pagbibigay, no? Ito po ay RA 92 sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children nagfo-fall under economic violence. Usapang Legal. Okay, naubos na po ang ating oras sa ating programa Usapang Legal. Ang tabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Hilo Campo, Rowena Romero, Arminio Villaluz, maraming salamat po sa inyo. At sa mga iba pang nanood na katutok tonight, magsama-sama po ulit tayo on Wednesday para sa isa na namang episode ng Usapang Legal. Nakasama po ninyo ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, sa kabilang side, si Jeric Barreto. Until Wednesday, dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa bata.